good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang hapon sa inyo. So, balik tayo sa ating pagre-review sa ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index ng mga nag-trending ngayong araw. So, ngayong araw is October 20, 2020. So, yung ilan sa mga nag-trending sina APX or Apex Mining Company Incorporated, Chelsea Logistic Holding Corporation, so dito CMA Holding Corporation, so JFC, Jollibee Food Corporation, Macro Asia Corporation, Merrimart Consumer Corporation, MRC Allied Corporation, PNX or Phoenix Petroleum Philippines Corporated, PXP Phoenix Petroleum Corporation. So, ilan sa mga to is mining. So, meron din mga food chain, so mga services, so construction. So, ito retail services, itong CME is telco, so petroleum, at itong MRC is involves iba't ibang klaseng company. So Chelsea is logistic, and meron na rin tong ang Chelsea guys, so meron din siyang arm na so na para sa infrastructure, yung tinatawag dito yung mga gumagawa ng mga tower ngayon sa kay dito. So isa to sa mga nakakuha ng dito kontrata sa paggawa ng tower sa dito. So, yun guys, ang tingnan natin ngayon guys kung ano ang mga indication kung bakit naging trending ngayon tong araw, or possible ba pa bukas ano ang ating dito mapapala or kahinat na ng stock na to. So, tingnan natin ang kanyang technical. So, kung may ma-share man tayo ng fundamentals na basa, so sana nga guys, so may ma-share tayo sa inyo kahit paano. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So guys, sa aking pagre-review ng technical sa video na ito or sa mga video na aking ginagawa, ay hindi ibig sabihin na yung mga company na pinipick ko is yun ang the best at worst company based sa aking analysis, sa aking technical. So first and foremost, ang purpose ko sa aking pagre-review based sa technical is for personal lamang. So the second purpose ko is i-share ko lang yung ideya or yung knowledge ko kung paano ko basahin yung mga technical indicator based sa aking nalaman sa aking pagre-research. So, sa mga fundamentals naman guys na aking sinishare sa inyo, so based lang din naman yun sa aking mga nababasa sa mga news, sa nakikita ko kung saang website ko man yun na kinukuha, either sa Instagram or doon sa pagre-research ko dito sa Google. So, sa mga issue na aking naririnig, so nababasa sa mga dyaryo. So, yun lang ang aking guys, aking gustong sabihin sa inyo. So, hindi ibig sabihin, ipinik ko yung company na yun, is yun ang pinaka fit na company para kinabukasan. So, not guys, hindi yun ang pinaka purpose ko. So, pinik ko yung company na yun, either na trending siya or most active siya. At sa aking pagre-review sa mga technical, sa pagpipili ng mga company, so, binibase ko yun sa volume, then number of trader, at dito sa gain niya na nangyayari, at kung ano man yung news na nabasa ko. So yun lamang guys ang aking masasabi. So hindi sila recommended para kinabukasan or good na gamitin nyo or pagpukusan nyo. So hanap kayo ng sarili yung ibang company na kung gusto nyo at tingnan nyo lang kung sundan nyo lang yung mga ginawa kong review, kung maghanap na rin kayo ng personal nyo na fundamentals kung saan nyo man yun kukunin. So either doon sa Instagram or either sa mga news, sa mga nababasa natin sa dyaryo or naririnig natin sa balita. So may mga ganun din naman na mga news guys. So may mga group naman sa Facebook na nagsishare sa atin. So doon ko rin din minsan iba doon nababasa guys. So maraming salamat guys about sa pagre-review ko ng mga technical at pag-share ko ng konting fundamental. So sana magkaroon na kayo ng konting ideya. So ang company, so bahala kayo, nasa sa inyo 'yon. Kung may bias kayo sa pagkaintindi sa company na 'yon, so nasa sa inyo na 'yon guys kung ano yung understanding nyo. So maraming salamat sa inyo guys. So guys, nandito na tayo sa ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index sa ating Instagram. So ngayong araw guys, yung ating PSEI is mayroon na siyang 6,112.71 points, or medyo nasa magandang kondisyon na rin siya, at may pagtaas siya ngayong araw.
sa akin pangalawang araw ngayong linggo ng 93.45 points or equivalent yan ng 1.55%. So naging maganda ang naging takbo ng ating Philippine Stock Exchange Index ngayon. So may volume siya na 2.24 billion. So medyo malaki compare sa mga nagdaang mga araw. At may value niya na 823 billion. So number of trades is 181.36k. So medyo napakalaki. Yun nga lang, meron pa rin naman siyang lumalabas na 718.04 million na net foreign buying natin. So medyo may mga lumalabas na foreign investor. So isa siguro sa mga nagdala nito guys ng pagtaas ng ating PSCI. So mapapansin nyo, yung Asian market medyo naging maganda yung takbo compare naman dito sa sa US. So medyo may bagbagsak ang ilan sa mga market sa US nung nakarang araw. So possible siguro may mga lumalabas na investor doon at pumupunta dito sa Asia. So yung ilan sa mga nagtaasan guys is yung sa yung Bombay Stock Exchange, then itong Hong Kong. So ilan sa mga yun guys. At pero yung isa sa mga Japan, so sa Japan yung medyo bumaba yung kanilang stock nung I think kagabi. So medyo na may pagbaba ang kanilang mga puntos guys. So siguro yung sa US guys, apektado yun ng tinatawag natin na malapit parating na election ngayon sa pagitan na ni Trump at ni Biden. So yun ang ating masasabi niyan guys. Kaya medyo yung ibang investor so medyo nagkakuan din yan guys. So nakikiramdam din sa magiging takbo ng election ngayong November. So guys, ang una nating tingnan is yung APX. So, yung APX guys is pumasok siya ngayon sa top I think top 5 or top 5 ba siya or top 4. Top 4 dito sa ating top loser. So ano ba yung indication nito? So, bakit possible na bumaba yung price nito? So, nung nakarang araw, so medyo I think Friday, so nagkaroon to ng napaka-huge na pagtaas ng kanyang price. So mapapansin nyo, so lumagpas siya dito sa upper band natin at yung price niya, yung dalawang price niya. So pag mga ganyang scenario guys, napaka-usual. So may indication yan na may pagbaba ng presyo ang another day niyan. So yun nga, nung Monday, so bumaba nga yung price niya. So nung Friday, medyo malaki yung buying sa na to guys, sa stock na to at medyo napaka-huge ang volume na pumasok at yung price niya is napaka-taas ng dito ng nangyari sa kanya, yung gap up niya. So akala ko nga noon, so naging maganda yung takbo niya kasi nga pumasok na tayo sa tinatawag na fourth quarter. So akala ko yung third quarter reporting, ito yung naka-apekto sa third quarter reporting. So wala naman tayo napansin dito na reporting ng third quarter na pumasok. At yung indication ko lang noon, baka naging maganda yung takbo nung third quarter guys, kaya medyo nung Friday naging maganda. So possible kahapon, akala ng iba, so masasakyan pa rin nila. So na indication na dito natataas pa rin. Yun nga lang is binaba ulit yung price guys. Then kanina, so expected ulit na tataas, pero in the remaining days, so may pagbaba yung presyo niya guys. So hindi natin alam guys kung sa susunod nito is may pagbaba pa yung mga price. So ngayon guys, ang mapapansin nyo dito, medyo may pagbaba lang yung kanyang yung medyo may-use yung volume, pero may pagbaba yung mga presyo at yung RSI niya is mababa niya. So I think medyo yung price nito ay yung RSI nito saka RSI nung Thursday or mga nakarang araw, medyo malayo pa rin, ay malapit, pero yung price medyo malayo. So may indication to guys na may pagbaba pa yung presyo. So tingnan natin guys, every 5 minutes na naging galaw nito. So dito sa every 5 minutes ngayon 20. So mapapansin nyo, so may mga buying dito guys. So possible buying. So yun, may mga buying dito, yung volume sa yung green na to. Dito may mga selling na. So possible na nag-take profit. At yun nga, sa day candle niya, so medyo huge yung volume niya. So ito, puro yung selling volume to. Mas malaki yung selling volume, pero wala naman siya nilabas na nagkaroon ng buyback of share saka yung tawag dito, yung naglabas ng report. So hindi natin alam kung paano. So may binigay naman silang reporting, so na kung bakit yung pang unusual na pagtaas. So hindi ko pa gaanong hindi ko pa na siya nababasa. So kaya medyo
wala pa ako maibigay na technical ay fundamental sa inyo. Pero para sa akin, sa mga ganun scenario guys, kapag nakita nyo na usual yung pagtaas ng isang stock or yung presyo ng isang stock, so possible yan in the other day may pagbaba yung presyo, yung bababa yung presyo yan o magkakaroon siya ng tinatawag na red candle. So dito, nagkaroon siya ng red candle guys. So kasi dito yung opening niya guys pero hinila ulit yung price niya. So opening ay yung closing niya nung tawag dito Thursday sa 1.55 I think. So then naging opening niya nung tawag dito Fridays napaka-huge. So 2.32, so medyo napakataas niya, nasa 0.70 or 0.60 plus or ay hindi 0.77 na pagtaas, pero after that is bumaba naman ang bumaba din. Yun nga, ito bumaba rin siya. So naging red candle to kasi nga ito puro buying dito, at ito possible yung opening is mas mataas kumpara sa naging closing ng mga presyo. So ganun din dito na yung opening niya, so mas mataas sa naging closing. So ito naman, so medyo mababa na yung mga tao dito, yung possible na tawag dito na presyo. Baba niya yung may gap up na yung opening saka yung closing nung another day. So yung mapapansin nyo dito guys, so bakit medyo puro selling to, kasi medyo malaki yung kan dito guys. Mapapansin nyo medyo malaki yung kanyan profit na na-take ng mga trader or possible na mga investor. So napaka-huge, at yun nga, baka mag-continuous pa to yung selling nito guys sa mga susunod na araw, kasi nga medyo may kwan pa tawag dito, may gap pa yung pagitan ng mga presyo to, medyo malaki pa. So kung mapapansin nyo dito sa pinaka yung higher high niya dito, so medyo malayo pa compare sa closing ngayong araw. So yun nga, masasabi ko baka may continuation pa yung pagbaba ng kanyang presyo. So ngayon guys, si Chelsea, so Chelsea Logistic Holding Corporation, so yung kanya Bollinger Band niya, so medyo nagkakaroon ng tinatawag na neutral na paggalaw, or hindi naman natin masasabi na medyo nagnanaro o may pagnanaro ng konti, pero yung kanya, yung galaw niya is medyo baga parallel dito yung tatlong ito. At yun nga lang, yung ating simple moving average dito na tawag dito na sa Bollinger Band is parang lumalapit dito sa price, at yung price natin is nagkakaroon ng tinatawag na sideways. So may indication guys na medyo may pag-weakening of trend. So possible dyan baka may pagbaba. So kung kanto tawag dito yung simple movements pagpatuloy at yung price natin is medyo pababa, continuous ng down, so may possible na bababa yung presyo niyan. So sa galaw ngayon every 5 minutes guys, so mapapansin nyo 20, so binaba yung price niya guys. So mapapansin nyo nandito yung ating opening ngayong araw. So ito yung opening, then tinaas, then after 5 minutes, so binaba, then unti-unti na binababa guys, at nandito na sa ating mga price candles, nasa ilalim na nating simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So dito lang ating makikita is ang kanyang sa day candle, yung RSI niya, so medyo nasa overbought na rin siya guys. So galing siya sa overbought kahapon, medyo nag-overbought siya. So kasi nasa 17 na rin siya naman kahapon, or 69. So ngayon nasa 63. So may indication na baka mag-continuation yung pagbaba sa ating Chelsea Logistic Holding Corporation, or sa mga price nito ay sa yung ito. Tingnan niyo itong simple moving average nito. So medyo lumalapit siya dito sa price candle, at yung price candle is medyo hindi gumagalaw guys, nagkakaroon ng sideways ng galaw. So may weakening of trend na nangyayari dito. So possible niyan may magpo-form ng panibagong trend after niyang magkaroon to ng tao dito, magkaroon to ng narrowing, or possible mag-narrowing pa ito guys, yung ating Bollinger Band dito sa ating day candle. So yung ating masasabi dito kay Chelsea, at siguro so may continuation din ang dito. So kahapon meron buying, mas malaki yung buying siguro kasi nga gawa nung yung kanya fundamentals na lumabas, yung kanya construction arm niya, infrastructure arm niya na gagawa ng tower para kay dito. So yun siguro ang hinahabol ng iba dito, sa kaya magkaroon ng buying volume. Pero ngayong araw guys is more on selling na. So possible may mga trader na dito na lumalabas, or possible na nagte-take profit. Kung mapapansin nyo 20, so medyo dito medyo malaking pumasok na
na volume for sa investment, pero dito mapapansin nyo huge na yung mga volume ng tao dito selling, ibig sabihin nagte-take profit na yung iba. So possible yan may mga trader or tawag dito may mga investor na lumalabas na rin. So sumunod guys si dito. So kay dito, so yun nga, nagkaroon na rin ng to ng tinatawag natin ng pag-narrowing. So ito, napansin na natin may narrowing at yung candle niya, so nagkaroon na siya ng sideways. Ibig sabihin, weakening of trend na yung nangyayari dito. At itong price candle mo, so lumalapit na dito, lumalapit dito sa moving average mo, sa simple moving average mo dito sa Bollinger Band. So may indication na yung price is bababa guys. At ngayon, medyo hindi na supported ng volume. So mga ilang araw na siya hindi nagsusupport ng volume. So almost 6 days na. So ngayong araw pinakamababang volume niya. So yung price na to, so walang supported volume. So ang kanyang RSI is na indication na may pagbaba na rin guys. So every 5 minutes, so mapapansin nyo dito, so dito may malaking selling volume sa part na to or nag-take profit. So 20. So walang nga ng volume guys. So may buying man pero hindi ganun kalaki. So ngayon more on selling at yung ating price candle dito sa 5 minutes, so nasa ilalim na ng ating simple moving average sa Bollinger Band. So may indication na yung price is may pagbaba guys dito sa ating dito. So possible nito kasi nga may mga ibang may ibang mga ito si Apex saka yung ibang lansa ngayon na nag-trending ngayong araw is baka ibang mga dito, ibang mga trader, so baka lumipat sa nito sa stock na to at medyo nawalan ng ito kasi dito ng number of trades. So may medyo napakalaki yung trade niya na 5.16k number of trades. So volume is 22. So huge yung volume pero yung sa record is 116. So medyo malaki yung volume. May net foreign buying, ibig sabihin may pumasok na foreign investor. So baka ito yun guys every 5 minutes. Pero hindi niya na hit yung volume na required niya ito guys. So possible ito yung volume na yan guys. Ay hindi, sabla. So hindi wala pa lang volume dito. Ito lang pala malaking volume guys. So possible net foreign buying, so medyo malaki ito guys. So almost 10% ng value niya ngayon ang net foreign buying. So possible na may mga investor na pumapasok. So pero yung dito napapansin natin, so baka may mga lumabas na mga trader or mga semi-investor na tinatawag natin. So yung mga 1 month, 3 weeks o 1 week na trader. So yun nating masasabi niyan guys. So medyo malaki naman yung volume. Yun nga lang medyo hindi niya na-meet guys. So almost 20% lang ng required volume niya ngayon yung nakuha niya. At may pagbaba yung presyo niya. So ito number of trades medyo malaki pa rin pero hindi niya na-meet mga required volume na medyo napakalaki. So ibig sabihin may mga hawak siyang volume. So ngayon guys, kung may hawak siyang volume dito, so may possibility na yung price ito may pag-uptrend to in the future. So kung may pumapasok na foreign investor, so medyo malaki yung volume niya guys, so na gustong pakawalan So 116 yung volume niya ngayon, so 20. So may possible nga na baka may pagtaas itong dito in the next coming day. So yung iba nga lang medyo baka nagpanic na, so baka lumabas. So sumunod guys si JFC. So medyo huge na yung pagtaas ng JFC guys. So ng ilang araw, so marami ng buying. Medyo puro buying ating kay JFC. So baka expected na nila na tataas na kasi nga medyo lumuluwag na ng ating dito yung lockdown ngayon sa ating bansa. At possible, isa rin sa mga nagdala nito guys yung opening ng mga branches niya sa ibang mga bansa. So lalo ngayon, so may siya. Parang nag-acquired siya ng another 20% I think doon sa Tim Ho Wan sa I think is a Hong Kong branch na company or restaurant na ni Jollibee. So nag-opening siya ng guys nung nakaraang so sa room, then dito sa sa Tim Ho Wan na branch. So baka possible nag-additional siya ng another fundraise dito sa isang company sa Michelin star na tinatawag natin sa Hong Kong, na isang Hong Kong based company. So
baka yun ang nagdala guys. So may indication in the future is may pagtaas si Jollibee sa medyo marami yung pumapasok na investor. So mapapansin nyo naman dito guys. So number of trades is 15.22k. So medyo malaki yung number of trades na nangyari dyan guys. So volume nasa 3.94 million lang ang volume niya, pero 15.22k. So medyo mataas naman kasi yung presyo. So may value siya na 660.53 billion. So mapapansin nyo dito guys, yung 281.68 na net foreign buying. So medyo may malaking investor na pumasok dito guys. So net foreign buying yan guys. So possible na yun nga yung sinasabi ko sa inyo na another 25% na acquisition of share, or I think fund, so additional fund na ina-acquire niya dun sa Timuan guys, sa Hong Kong based restaurant. So yun ang possible nito guys na nagdadala dito ng pagtaas ng presyo kay Jollibee. So in the future, so baka maging magandang indication to kay Jollibee. So yun nga lang sa mga trader. So medyo lang tayo dito. Alanganin tayo dito sa ating mga trader kasi nga yung kuha natin is nasa red zone. So more than 80% yung 80 yung ating RSI. So possibility niyan guys. So medyo overbought na yun guys. So marami nang nakabili diyan or may hawak ng mga stock. So possibility niyan na baka bumaba yung price niyan. So yun ang ating tingnan guys sa sunod-sunod na araw. So baka may indication. So mapapansin nyo dito medyo mataas yung kanyang price na nangyari sa kanya. So, saan to dito? So, medyo mataas yung presyo nito guys na pagtaas ng price nito dito ni Jollibee. So, hindi na, saan ba yung ginagamit ko dito? Price range to. So, compare mo siya nung nakaraan. So 14. So 14.4959%. So medyo napakalaki yan guys na mga price na masasabi natin. So kung dito ka nakabili sa part na to, so kung nakasalo ka sa part na yan or dito, so may 20% na siya na gain. So yun ang ating napapansin dito guys kay Jollibee. So baka ito yung nagdadala sa kanya guys yung yung additional na 25% na acquisition sa Timuan na restaurant. So sumunod guys si Mac. So si Mac. So Macro Asia, so medyo huge na rin ang pagtaas. So nasa overbought na rin siya. So may mga buying dito. So possible kasi yung kanito is more on construction. So architectural yung works ang mga possible na ginagawa niya. So possible na yung mga resumption ng construction nito. So lalo sa mga private. So ito yung nagdadala kay Macro Asia. So yun ang aking masasabi dito guys. So ngayon sa mga trader, so medyo overbought na rin siya. So tingnan niyo yung huge volume yung buying dito, medyo malaki na rin yung pumasok na buying. So yun nga lang, yung net foreign buying niya is medyo bumaba ng 2.02 million. So number of trades niya guys is 2.78k, then volume is 16.8 million, then may value siya na 87.05 million. So medyo lang to, wala pa halos I think nasa 2 to 3% lang ng ang net na lumabas na net foreign buying dito sa value ngayong araw. So yun nga lang, medyo huge na sa mga trader. So may indication na baka may pagtaas man to guys, or possible na dito tataas yung presyo niya. So, nanatili pa naman sa taas yung ating mga price candle dito sa ating guys, sa ating 5 minutes sa Bollinger Band. So, may indication na may pagtaas pa. Pero dito, puro doji candle na nangyayari dito guys. So, indication yan. So, baka yung price is magkaroon ng sideways or dito. Yung weakening of trend na tinatawag sa presyo nito guys. So, baka medyo maglaro yung price dito sa part na to guys. So, wala namang malakas na resistance na sa part na to. So medyo walang resistance guys na medyo malakas. So possible na kung may pagtaas man to guys, so ito i-break niya lang tong part na to. So ma-break man niya to, or ito yung maging possible na pinamalakas na resistance sa 5.9. So kung may pagtaas man yan at ma-break itong RSI
70. So possible 1 to 2 days lang dyan ang mangyayari guys. So possible bukas mapapansin nyo baka may pag down trend to or may karon to ng tinatawag na profiting dito sa ating MAC na to, sa Macro Asia. So yun ating masasabi guys kay MAC. So so yun, continuous yung pagbaba niya. So simula kahapon medyo ang candle na to, medyo negative ang candle na to. So may indication na continuation ng pagbaba ng presyo. So medyo selling. So 2 days na selling na guys. So ngayon medyo malaki pa ang volume at malaki rin yung price na gap ng price nito. So may pagbaba siya na 0.23 points na pesos, then equivalent niya ng 6.80%. So possible na pumasok to sa, hindi naman sa top loser to pumasok ba sa top loser si kan. So hindi naman siya pumasok sa top loser guys, pero medyo napakalaki yung kanyang volume. So bakit hindi siya pumasok sa top loser? So medyo 6.8 yung bumaba sa kanya. So possible medyo malaki yung loser pagbaba ng presyo niya guys. So yun nga, net foreign buy niya is 6.14 million. So number of trades 6.43, medyo napakalaki. So volume 74.08, value na 239.04. So medyo maliit lang itong net foreign buying. So almost nasa kunan to. 2 to 3% ulit. So, pero ang tingnan niyo dito is number of trades 6.43k at medyo napakalaki. Medyo malaki yung selling dito guys sa part na yan. So, sa mga trader, so yun. Ito guys, medyo down ang ating dito, ating Bollinger Band. So, may continuation na pagbaba ng mga presyo dito. So, nasa ilalim ng ating price candle. Ang price candle nasa ilalim ng simple moving average. So, may indication na may pagbaba pa ating presyo. So, itong RSI dito, so hindi natin yan pinagbabasihan kapag 5 minutes candle natin ginagamit kasi nga medyo magtatagal yan guys kasi naka 5 minutes candle tayo. So, pero kung naka day candle tayo, so possible na 2 to 3 days lang tinatagal yan. So, ngayon, nagtatry siya na mag-break ng RSI 50. So, kapag nag-continuous tong RSI 50, mag-below sa RSI 50 do bukas, so possible may continuation yung price to. At pag nag-hug pa lalo yung itong tawag dito, price candle dito guys sa ating simple moving average, ay sa ating Bollinger Band. Ang simple moving average ng ating Bollinger Band. So, mapapansin nyo. At ito, magkakaroon ng pag-narrow. So, pag nagkaroon ng pag-narrow ito guys, yung ating Bollinger Band, yung upper sa lower band, so indication, may weakening of trend. So, kung may weakening of trend, so possible yung presyo, so maglalaro lang dito guys sa part na to. Maglalaro na naman sa sa part na yan guys. So diyan maglalaro. Pero kung mag-continuation ng pag-widening at nagkaroon ng red candle dito, may pagbaba ng presyo, so may possible na may pagbaba ng presyo, may continuation ang pagbaba ng presyo niyan guys. So yun ating bantayan dito kay guys. So sa mga trader, so possible na magkaroon ng reversal. So yun ang ating mapapansin dito. So kung medyo may kwan ngayon, 2 days na puros selling, so possible baka magkaroon ng reversal. So MRC, so itong MRC hindi naman talaga siya totally pang, sabi ko sa pang trading kasi nga sa medyo yung price niya, so medyo napakababa ng price. So at yung galaw ng mga presyo niya, so medyo matagalan guys. So possibility yung ibang kasi ibang mga dito, ibang mga company is bumaba yung mga price at yung ibang stock pala. So mapapansin niyo si Apex, so si PNX, so yung mga dito sa telco, sa logistics, so si MRC Allied guys, so more on sa kansya sa dito sa mga real estate developer, so mga lending, so yun ang nagsusupport sa iba't ibang mga company. So kaya pag medyo bumagsak yung ibang mga company guys dito sa ating PSE, so may possible din na may pagbaba din ito ng price si MRC. Pero dito sa ating mga stock kasi na medyo malaki, so PHR, Supal, Max, so hindi naman yan na-support ni PRC. So ibang mga supportan ni PRC guys, so medyo maliliit na mga company, so possible yung mga mining guys. So yun ang ating masasabi dito kay MRC. So mapapansin nyo sa every 5 minutes candle, so ngayong araw, so yun nga, may continuation, medyo napakalaki yung pagbaba ng mga presyo niya guys sa ating 5 minutes candle. So ito, dito sa part na to, lalo sa part na to guys, nagkaroon siya ng tinatawag dito na halos 5 black crow candle. So possible na may continuation na pagbabasa. So ito naman guys sa mga sa mga trader, so hindi naman talaga siya advisable sa pang-trade nitong company na to. So possible to pang investor to guys. So medyo matagal ang kanyang ang kanyang movement guys ng mga price ito pagtaas. So mapapansin niyo dito, so ilang
kung nag-invest ka sa part na to, so dito ka magkakapag-take pa na guys, so dito sa mga part na to hanggang dyan. Pero kung dito ka, so ilang buwan ang iyong hihintayin niyan guys. So mapapansin nyo rin yun dito guys, yung mga up and down yung mga presyo niya sa mga trade niya. Kasi nga yung kung ito, kakaroon to ng pagtaas. So kung may mga tumataas na mga maliliit na mga stock dito, so may mga ilan sa mga stock, lalo na yung mga hindi blue chip na stock, so yung mga lalo na may mga holding company, then yung mga small mining, then yung mga dito mga services na hindi na, at mga industrial na hindi natin gaanong kilala or hindi kabilang sa blue chip. So isa si MRC Allied sa mga nagsusupport sa mga company niyan guys. So real estate property, so yung dito sa mga mining, oil, saka retail services, so isa sa kanya mga at holding, so ang kanyang sinusupport guys ni MRC. So kung may matumataas sa mga company na hindi member ng blue chip, so possible itong MRC saka yung GT Capital, so ilan sa mga yan is tumataas guys. So sumunod guys si PNX. So PNX, so Phoenix Petroleum, so medyo used din ang pagtaas nito kahapon guys. So ilan sa mga company na tumaas guys tong Phoenix, so possible kasi kung hindi ako nagkakamali guys, kung medyo buying to guys, so itong nagdala sa kanya guys, itong tinatawag natin na resumption ng oil exploration dito sa South China Sea, so with other Chinese company I think, so yun ang nagdala dito. So possible ito yung mga tiningnan, mga oil company ang tiningnan ng tao dito, yung ng mga trader dyan. So, yung nga lang, si Petron kasi at tong si Kwan guys, Shell, so hindi naman sila Kwan sa Manampaya naman sila, at yung si Petron dito naman sa may Batangas. So, dito naman sa may South China Sea, so, I think mga bagong mga company ito, I think si Phoenix saka Felix Petroleum, I think yung mga company na involved dyan guys sa pag-explore. So medyo malaking company ang mga naka-involved dyan, itong si Phoenix saka si Felix. So baka ito yung mga tiningnan guys, so naglabas ng news, so kaya medyo usual yung pagtaas ng presyo. So medyo malaki yung buying dito sa price na to guys. Mapapansin nyo 11, so umabot siya ng 14. So 14, ay umabot hindi lang 14, so naging 16. So medyo huge yung pagtaas niya guys. So sa mga ganyang scenario guys ng mga stock, so kung hindi kayo nakasabay, so in the next days bantayan niyo yung galaw niyan guys, kasi nga possible na may pagbaba ng presyo diyan, lalo na pag hindi yung fundamentals niya na lumabas ay hindi supported, hindi siya masusupport. So baka yun ang nag-trigger dito sa presyo nito, yung fundamentals na pagtaas ng tao dito, yung pag-resume ng oil exploration sa South China Sea. So ito medyo huge yung kanya, so nasa sobrang overbought guys. So mapapansin nyo, sobrang overbought, umabot ng 90 plus, I think 90 plus itong kanyang RSI, so almost mag 100, so almost maubos yung stock ng isang company. So mapapansin niyo dito guys, net foreign buying, so medyo lumaki kasi net foreign buying dito, ay medyo balit 106k pala, 163k lang pala. So volume is 5 million, so may value siya na 66.39 million. So net foreign buying, medyo may counting dito foreign investor na pumasok. So number 3 is 1.77k, so medyo malaki. So yun lang ating tinan guys kapag ganyan ang mga usual na pagtaas ng mga price candle. So sa another day, kung di kayo nakasakay dito, is bantayan nyo guys, kasi may possibility na may pagbaba yung presyo niyan. So kung nakasakay man kayo dito guys, so kung lalo nakasakay kayo sa ilalim, so pinakailalim ng price, so sa opening pa lang or medyo basta medyo may ilalim-lalim at may profit na kayong nakikita sa inyong portfolio, so take the profit niya guys. So may possibility kasi in the other day niya guys, so magkakaroon ng pag-down ng presyo niyan. So yun ang ating masasabi, napaka-usual kasi niya guys. At ito pa, ang isa sa akin masabi, yung RSI niya, so overbought, so possible yung company diyan i-kuan niya, tawag dito, bibili niya ulit pabalik yung mga kuan niya, yung stock na yan. So medyo 93, so napakalaking volume niyan diyan. So market capacity na is 18.95 billion, so medyo malaki naman ang kanya market capacity kasi PNX to medyo malaking company to. So lalo nito
ng foreign company, itong halos foreign ang company na to guys eh. So yun ating masasabi dito guys. So baka na nagdala yung fundamentals ito, yung pagbukas ng ating nung tawa dito, yung resumption ng oil exploration. So possible yan guys, continuation ng pagbabayan hanggang bukas guys. So mapapansin nyo dito. So pero medyo may buying pa rin dito sa part na to, may nagbabay. So baka nag-expect ng may pagtaas ng presyo ulit kinabukasan. So pero para sa akin guys, may continuation to ng pagbabagay. So lalong-lalo na yung price nyo, mapapansin nyo dito yung price candle nito guys sa ilalim. At walang ganong volume dito ng mga nagdaang araw. So may possibility baka mag-take profit yung iba sa part na yan guys. So yun ang ating bantayan niyan guys. Baka mag-continuation yung pagbaba nito guys ni PNX. So guys, si Felix, so yun nga, resumption of oil exploration. So mapapansin niyo ulit dito. So medyo malaki yung volume, umabot ng million, pero yung price candle so hindi gumalaw. So Friday, so kahapon hindi rin gumalaw, October 19. So walang galaw yung presyo guys. So possible investor lang pumasok diyan. So sa 5 minutes, so walang candle, price candle so 19. So ito, puro investor guys, ang mga pero investor ang pumasok diyan guys sa part na yan. So kay Felix, so ngayon may mga sumabay na mga trader. So ito, I think ito nag-take profit to guys sa ang part na to. So I think ito yung nag-take ng profit. So ito isang investor lang pumasok dito kahapon guys. So nung Friday ganun din. So kahapon, so ngayon medyo number of trades, so may 5.78k. So baka napansin ng ilan sa mga day trader yan, so kaya pumasok sila. So ito, price candle lang dito. So possible guys, may maraming maiipit dito sa part na to guys. So medyo huge ang candle na yan guys. At possible kasi yan, ang nagdala niyan is tinatawag ko nga yung dito sa dalawang to, Phoenix sa PXP. So para yung petroleum company to. So Phoenix, itong PXP, so Pangilinan, so Phoenix, so I think sa foreign to guys ang Phoenix na to. So sa PXP, si Pangilinan, so oil exploration ang nagkuhan dyan, dala. So ito, baka sumabay yung mga trader. So may possibility na kung dito ka sumabay sa price no guys, baka maipit to yung price no. So ito, mayroon ang tinatawag natin na selling volume. So possible yan, yung mga nagsisell niyan guys, yung nakabili sa part na to guys, or dito. So yung mga naghintay ng matagal. So or either pero ito guys, yung part na to, yung dalawang itong candle kahapon at sa ng Friday. So hindi ko masasabi yan guys na so possible isang tao lang, investor lang yan guys. Ito possible yung mga nakabili sa part na to guys. So mapapansin nyo dito, may nagbabayad, may nagsiselling. So yun nagsisell dito guys. So nagbibitaw ng mga volume yan guys, itong mga nakabili sa part na to guys. So kaya dito, yung mga kabili ngayon, so siguro try naman nyo maging investor. So hopefully kung magkaroon ng reversal, pero para sa akin napaka-unusual kasi niyan guys, at walang volume. So yung volume, so hindi naman supported yung presyo. So hindi gumalaw yung presyo. Yun ang ating kan. So nung Friday at saka kahapon, so medyo mataas yung presyo, pero hindi na gumalaw yun guys, yung ating ang price ito. So yung ating masasabi kay Felix guys, at yun nga, nasabi ko rin, medyo overbought yung company guys ito. So may indication na may pagbaba yung price yan. So ito, good luck na lang. So hopefully kung gusto ma-exit, so kung alam nyo na hindi pa, kumbaga, kung kaya pa yung cut loss nyo is hindi pa ganun kalaki, so possibility na dito na exit na kayo guys, or either maghintay kayo dyan ng kung magkaroon ng reversal. Kasi nga yung fundamentals naman ito guys is nagdala nito yung fundamentals na oil exploration. So yun ang ating masasabi lang dito sa PXP guys, sa mga nag-trending ngayon. So ilan sa mga nag-trending guys is na APX, yung mga mining. So JFC, so si JFC isang good company. So si dito, so may possibility ito, may pagtaas. At itong si Chelsea, pero itong si PNX, so PXP, so I don't think so guys na magkakaroon siya ng pagtaas. So guys, nasa sa inyo yun, wala akong masasabi, pero yun lang aking analyzation lang yun para sa akin sarili, or ideya ko lang yun na about sa kay PSC, saka IPXP, saka PNX. So about nandito kay Apex, so yun lang din ang aking nasasabi about dito guys. So tingnan nyo na lang guys yung mga company na may relation dito. So kay APX, so saka PXP, so tingnan nyo si MPI guys.
kung medyo malaki yung paggalaw. So, medyo kwan si MPI, so Lilo. So, hindi siya, walang involvement. So guys, yun lang masasabi natin sa mga trending stock ngayon. So, ang masasabi ko lang dito, so good looking lang dito sina Chelsea, dito JFC, so MM. So, yun lang. Pero the rest, nasa sa inyo nila yun. So, para sa akin, ito lang yung tatlo or apat na to. So guys, maraming salamat sa inyo.